Hey guys! So, malapit na ang Pasko guys, kaya uunahan ko na kayo sa paggawa ng bibingka. So, ayan guys, today gagawa tayo ng bibingkang Bisaya guys. So, ayan, madali lang ito gawin guys. Panoorin nyo na lang yung video para masundan nyo guys. Hey guys, so ito yung ating sangkap sa paggawa ng ating bibingkang Bisaya guys. So, ito yung ating rice flour na binabad ko na ito ng magdamag guys. So ayan yung sugar, ang ating baking powder, ang ating salty egg na ilalagay natin sa toppings. Tapos ito yung ating kakang gata. Naluto ko na rin ito at lumamig na siya guys. So ihalo na natin. At saka of course yung ating dahon ng saging guys. So ayan. Ayan yung ating sangkap sa paggawa ng ating bibingkang Bisaya guys. So simulan na natin ang paggawa guys. So ito yung ating kakang gata guys. So ihalo na natin yung ating yung binabad natin na rice flour magdamag, tsaka ito na siya guys. So ihalo lang natin dito sa ating kakang gata. Tapos yung ating sugar at saka yung ating baking powder. So mag-antay lang tayo ng i-rest lang natin ito guys na mga around 20 minutes, tapos ilagay na natin sa ating mold, bibingka mold, tapos i-bake na natin siya guys. So ganyan lang, tapos lagyan natin ng toppings na salty egg. So ganyan lang yung ating paggawa ng bibingka guys. Actually marami namang paraan yung paggawa ng bibingka. May kanya-kanya lang tayong style sa paggawa. So ito yung aking version guys sa paggawa ng bibingka Bisaya. Ayan guys. Yung rice flour ko guys, binabad ko na siya magdamag guys. Tapos nilagyan ko na rin siya ng yeast. Tsaka ngayon nilagyan ko ulit siya ng baking powder. So ayan guys. So i-rest lang natin ito ng 20 minutes, tapos ilalagay na natin sa ating molding. So ayan na guys, ready na yung ating bibingka mixture guys. So ilalagay ko na siya sa ating molding na nilagyan ko ng dahon ng saging guys. So gumamit ako ng measuring cup. So, ganyan lang yan, guys. So, madali lang gumawa ng bibingka, guys. So, wag lang masyadong punuin yung inyong molding kasi aalsa pa yan siya, guys. So, ayan. Tsaka may maliliit din akong ginawa, guys. So, ito yung maliliit na. So, ayan na yung ating bibingka mixture, guys. Nalagay ko na siya sa molding. Ngayon, lalagyan ko na siya ng salty egg yolk sa taas, guys, para yung kanyang toppings. So, madali lang talaga gumawa ng bibingka, guys. Basta meron ka ng ingredients, madali lang siya gawin. So, ayan. So, ibibake na natin ito sa 400 degrees Fahrenheit for about 25 to 30 minutes. At saka mamaya, ibabrush din natin ito ng melted butter para mas mabango siya, guys. Pag may melted butter. So, ayan na guys. Ready na yung ating bibingka. Ibibake na natin ito, guys. So, ayan guys, luto na yung ating bibingka guys, at nag-brush na ako ng melted butter sa taas niya guys, at saka nilagyan ko na rin siya ng grated cheese. So, ayan, mainit-init pa ito guys. Mas masarap kainin na mas mainit siya guys. So, masarap talaga ito na may kasamang kape guys. So, ayan guys, titikman na natin ito guys. Masarap talaga ito guys. So, madali lang talaga gawin ang bibingka guys. So, ayan, nakikita niyo. Ang lambot-lambot sa loob, tapos napaka-crispy nung labas niya guys, yung taas niya guys, ayan, napakalambot niya guys. So ayan, masarap talaga ito guys. Tsaka nag-aagaw yung tamis at saka yung alat ng salty egg guys. So ayan, masarap talaga siya guys, promise. Thank you for watching guys.